Okay, syempre, tawagin natin si Ma'am Annie ng Pasig. Ma'am Annie, magandang gabi po sa inyo at syempre, welcome back sa ating programa. Ay, good evening, Saldi, magandang gabi po. Engineer. Apo. Good evening, Ma'am Annie. Oo. Kasi po, ako kasi, napipil ko kasi yung mga, daming mga, di ba, NPA na nagbalik loob sa gobyerno. At binigyan naman sila ng pang-umpisa para mag-business. Dahil iba naman kasi, pag nagbabalik loob sa gobyerno, minsan pinapatay din ng mga kapwa nila NPA Di ba may balitang ganyan? Yes. Yung Operation Missing Link in 1970s, 1980s. Kasi tingnan mo, kung talagang gusto nila ng pagbabagong buhay, pwede ka man sumurrender kasi ibigay mo yung sandata mo, papalitan ng ng gobyerno, babayaran, di ba? Para makapag-start ka ng normal life, you can make a living out of it, di ba? Alam mo, para sa akin, yung mga NPA, CPP-NPA, tsaka yung National Democratic Front na yan, hindi nga yan, hindi nga nila gusto yung mga top leader niyan, hindi nila gusto talagang sumurrender. Sa anong dahilan? Ang laki ng pondo! Ang laki ng pondong binibigay dyan ng ibang bansa. Kaya yan si kuya-kuya ko yung paa niyan, si Maria Cesar, kapasarap doon sa Netherlands. Kasama yung mga ibang top leader. Wala naman sila dapat na ikabahala Bansa nila ito, di ba? Sabi sabihin, you have to make peace. Make peace with the government. Kaya yung mga membro ninyo mag-lay down their arms, di ba? At mag-start ng normal life, di ba? Hindi, wag natin sabihin na, kasi ganun, galit sila sa policy. No! It is because after the founding of the country, who is involved in the National Democratic Front, kaya ako hindi ako naniwala sa sinasabing ang tao walang pagbabago. Magbabago ka sa sarili mo kung gugustuhin mo. Hindi po ba? Yes. It's only money talks ito. Pinapanangain ko kunin na ni Lord yan si Maria Cesar Ang tagal na rin niyang ginugulo tong bansa natin. Di ba? Okay, salamat sa inyo. Okay, thank you very much, Ma'am Thank you, Annie. Ma'am Annie. Yan, pakuya-kuya ko ha? Magandang buhay ni Joma Sison dun sa Netherlands. At mismong siya ay ayaw niyang makipag-usap itong mga tao niya rito sa Pilipinas para magkaroon ng long-lasting peace. Di ba, Engineer? Because of, syempre, business. Okay. Caller, si Albert, meron siyang text. Welcome back, Art. Welcome back, ha? Thank you, Sir Albert. Akala ko si Kabalen ang galing sa US. Islang ang mga spoken in Okay, I'm just only practicing, ha? Okay. Okay, from 092955517777, ang text niya, Good PM Kasaldi, karamihan sa PGMA government secretaries ay bugok. Isa na dyan si Lito Atienza, June Ebdane, at Angelo Reyes from Jose Castillo, Mekawayan, Bulacan. Yan, no? So, it is the perception, di ba? So, wala tayong masasabi dyan dahil syempre, ang bawat individual naman, ang bawat Pilipino ay nagsasalita, batay na rin syempre sa mga nakikita niya, hindi ba, Engineer? Syempre. At kung ganyan na magiging conclusion natin, syempre, yung mga sinasabi naman ng Americans for a Better Philippines ay batay na rin sa kanilang mga brainstorming na ginagawa sa states at ito ngayon, yung resulta ng kanilang mga brainstorming, ito ngayong ibinabahagi sa atin. Diba? Yeah. Kaya't masasabi kong mapalad itong ating programa dahil narito po ang Americans for a Better Philippines dito sa ating programa upang i-disseminate itong mga information na ito na would be solution to our problems. Isa importanteng dapat natin maalala yung sinabi ni Secretary Clinton nung nagpunta siya rito. Hillary, Yung ginagawa natin na laging meron mga special na para sa ganitong klase. It just creates more problems, sabi niya, no? Kagaya yung mga ombudsman, sandigan bayan, tapos yung mga special na
bibigyan ng puhunan yung mga nag-surrender na mga NPA. Ganun. Ang magiging ano lang iba para pala ako magkaroon ng puhunan, mag-join muna ako ng NPA, and then babalik ako rito, then may puhunan na ako. Wow. So, dapat ang execution ng batas, pantay sa lahat. Yes. Hindi yung parang may mga, laging may special na mga, Oo nga, no? mga programa, tsaka mga ano na, kuwan. Kasi, yun nga, sabi nga ni Secretary Hillary Clinton, nakita niya kasi yung sistema natin dahil siya edukado sa mga sistema ng gobyerno sa past histories. Yes. Sinabi nga niya na yung mga ganun na sitwasyon, it just creates more problems. Oo, Kung maalala niyo yung interview Oo nga, no? Oo nga, no? nung nandito siya sa Philippines. Alam mo, Jill, it makes sense, yung sinabi mo nga, na, actually, sa'yo ko narinig, hindi ko narinig kay Hillary, na sinasabi nga niya na parang double standard ang pagpapairal ng ating batas dahil kung sino lang gugulo, yun pa yung parang Nabibigyan ng puhunan. reward, Parang reward Parang manggulo ka para mabigyan ka ng reward. Medyo, mahirap lang, Kasi sa Amerika, dahil nga sa across the board lahat ng execution ng batas. Kung meron malaking sector ng community naargabyado, pagdidiskursohan yan sa Congress or sa Senate, and then they will find a solution. Oras na nagawa na nila yung solution, kung sino man yung mga lalabag doon, sila, makukulong sila o makakasuhan sila. Walang mga special na na mga kagaya ng ginagawa natin dito. Kasi kung gagawin nga yun, sabi nga, based on their past statistics, it creates more problem. Gaya ng nangyayari ngayon nga dyan sa mga ampatuans, di ba? Hindi yeah. So, lahat ng ebidensya nandun na, Pero, mukhang talagang parang dadaan pa sa korte na talagang beyond reasonable doubt talaga daw ang dapat na maging proseso ng litigation, when in fact lahat ng mga witnesses, lahat ng mga lead talaga nagsasabi na silang may gawa so hindi katulad si states, lalo na yung most recently na hinatulan si Lindsay Lohan, di ba? Just a simple case of drugs, pero kita mo nakulong. Multi-millionaire na artista pa kita mo? babae. So that makes it different, di ba? Walang exemption sa law Yun ang maganda. Dapat ganun At yan yung binahagi ni Hillary pala dito, yun yung isang importante yung sinabi niya nung nandito siya. Okay.